Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik upang sasagutin natin yung request ng ating pasyente about sa kanyang tatay dahil sa kadahilanan yung sugat niya po sa kanyang kamay ay hindi po gumagaling-galing at habang tumatagal po ay mas lalo pong lumalala ang kanyang karamdaman at habang tumatagal ay umiitim ang kanyang sugat, yan, sa kanyang kamay o sa kanyang katawan, yung mga sugat-sugat niya. Ito ang masasabi ko mga kapatid dyan sa karamdaman ng tatay mo. Yan, dapat alamin mo muna kung ang sakit niya ay physical o spiritual. Ang first opinion ko dyan sa ganyang klaseng sakit, dapat po sa mga kapwa natin manggagamot, may advice ko lang, dapat alamin po natin ang sakit ng tao kung yan ba ay physical o spiritual. Unang-una dyan sir, ang gagawin ninyo ay ipapalaboratory natin ang inyong tatay. Kasi po kalimitan pag umiitim po ang sugat ng isang tao, yan lalong-lalo na pag matagal nang hindi gumagaling, may posibilidad po na meron po siyang tinatawag na diabetes, baka diabetic po, umataas po ang sugar ng blood sugar ng inyong tatay, yang kalimitan. Pag yan po ay napalaboratory ninyo at okay naman yung result, doon tayo papasok mga kapatid sa spiritual. Maaring ang iyong tatay o maaring ginagawa ng spiritual o di kaya nabarang. Kasi ang kalimitan kasi mga kapatid, pag po nabarang ang isang tao, ang sugat po niyan ay maitim at hindi po gumagaling. Minsan po ay mabaho at malansa po ang amoy ng kanyang sugat. Ibig sabihin po ay meron po siyang ginawan po siya ng tinatawag na spiritual. Maaring siya ay nabarang o di kaya nakulam, kaya po hindi po gumagaling-galing ang sugat ng iyong tatay. Kalimitan po kasi mga kapatid, kahit anong padoktor natin sa mga dalubhasa din sa larangan ng medisina, kung ang isang tao ay meron pong karga na spiritual ay hindi po gumagaling, mas lalo pong lumalala at lumalala ang isang tao kung ang sakit po niya ay may spiritual. Ayan po, kailangan po kung alam ninyong clear naman po ang laboratory niya, yan clear naman at wala pong findings na diabetes o kung ano man, ay doon na kayo magtaka na ang sakit ng iyong tatay ay merong spiritual. At narito po mga kapatid at aking ituturo yung halamang gamot na gamot sa barang at sa kulam, yan, na gagamitin ninyo. Yan, makikita lang ito mga kapatid sa mga probinsya mga kapatid. Yan, maganda kasi dito yung lugar namin kasi dumalaw lang ako dito sa akin nanay kasi Sabado. Yan, siyempre bigyan din natin ng time ang ating pamilya. Yan, pagdating naman ng Lunes hanggang Biyernes, balik gamutan na naman. Yan, ang halamang gamot po na aking ituturo ay pupuntahan po natin. Ito po ay gamot sa barang na kalimitang ginagamit ng mga matatanda, ng mga babaylan. Yan, kalimitan na ginagamit ng mga babaylan. Ituturo ko sa inyo. Kumuha po kayo. Ayan, punta tayo dito sa puno ng langka. Yan po ang gamot sa yan po ang gamot sa halamang gamot ng isang taong nabiktima ng kulam o barang. Yan, punta tayo mga kapatid. Punta tayo. Yan, punta tayo dito sa diyan sa puno ng langka. Ayan, yan po ay isang halamang gamot na hindi po tinuturo ng ibang mga batikan sa larangan ng espiritual sa panggagamot ng pamamagitan ng herbal medicine. Itong gagawin ninyo mga kapatid, kumuha po kayo ng 7 dahon ng tuyo o di kaya tuyo na dahon ng langka. 7 tuyo, ganito mga kapatid. Ito, 7 nakatihaya mga kapatid. Yan, 7 nakatihaya. Yan ang gagawin ninyo. 7 nakatihaya na dahon na ganito, linisin ninyo. Yan, 7 nakatihaya. Yan, example lang mga kapatid. Yan, kung kunyari ito ay laya na o patay na o nahulog na sa lupa. Yan,
kumuha po kayo ng 7. Yan. Basta 7 ganito at saka 7 nakatihaya, 7 nakataob. 7 nakataob na ganito. Yan. Ang gagawin po niyo pag natapos po na nakakuha kayo ng ganyan, ay mga kapatid, ang gagawin ninyo, kunin po ninyo 'yon. Tapos susunugin po ninyo yung dahon ng langka na 'yon. Yan. Pag nasunog po ninyo yung dahon ng langka, yung abo nun mga kapatid o yung uling nun ay ihahalo po ninyo sa langis. Yan. Pag nahalo po ninyo yun sa langis mga kapatid, ay agad po ninyo yung uorasyonan ng orasyon na ilalagay ko dyan sa pagpo-post mamaya. Yung orasyon na lunas sa kulam o barang sa mga sugat na hindi talaga gumagaling-galing, na hindi mapagaling ng medisina ng mga doktor. Yan po. Yun po ang gagawin ninyo. Tapos pag nasunog na ninyo yun, kunin po ninyo yung abo, durugin po ninyo yun. Tapos yung uling na yun, ihahalo ninyo sa langis. Yan, sa langis ng nyog. Tapos yun ang ipupunas po ninyo dun sa mga sugat na hindi po gumagaling-galing. Yan po ay lunas po yan sa tinatawag na kung ikaw ay nabarang, lalong lalo na sa mga nababarang na lumalabas na yung uod sa sugat. Yan ang kalimitang ginagamit na mga sikreto ng mga ibang mga manggagamot na hindi talaga nila isinishare. Yan. Kalimitan kasi mga kapatid, hindi naman lahat ng tao bilang manggagamot sa aking pananaliksik o pag-aaral sa larangan ng espiritual, hindi naman lahat ng tao na ating mga pasyente ay nagagamot sa pamamagitan ng orasyon. Yan. 3 dapat yan mga kapatid ang dapat ninyong pag-aralan. Ang orasyon, yan, herbal, at saka yung mga pamamaraan sa ritual. 3 yan ang ang dapat ninyong pag-aralan. Hindi lahat po ng tao na nabibiktima ng itim na mahika ay nakukuha sa lahat ng orasyon. Minsan yan ay dinadaan yan sa proseso hanggang sa tuluyang gumaling. Hindi naman lahat ng manggagamot na pag-ihip ng isang manggagamot sa pasyente ay gagaling. Hindi po kami Diyos na pag hinipo namin yung pasyente, hinawakan namin o hiniling namin ay gagaling agad. Yan. Kailangan po dyan ng tamang proseso, ay naalagaan po ang pasyente hanggang sa gumaling. Tapos yung mga iba namang mga pasyente, dapat wag po kayong mahiyang mag-update sa inyong mga manggagamot. Wag po kayong mahiya. Siyempre, obligasyon din ng mga manggagamot yung mga trabaho din nila yan. Siyempre, kung minsan ay hindi po nakakapag-update yung isang manggagamot, gawa po ng busy din sila. Natatambakan na yung mga message ninyo sa mga dahil sa sobra ding kabisihan. Yan. Kaya minsan mag-update din kayo. Wag po kayong mahiya na mag-update sa inyong mga manggagamot. Minsan nakakalimot din yan sila dahil sa sobrang daming nagpapagamot. Ayan. Kayo ay humingi ng advice kung anong dapat gawin, kung ano yung kasi ang mga manggagamot tuturuan kayo kung paano lunasan. Bihira lang kayo makakakita ng mga manggagamot na tinuturo yung mga kanilang kaalaman din sa mga tao, mga pasyente nila. Yan, kasi nga ang ika nga nila, pag tinuro nila yung kanilang kaalaman, ay wala nang magpapagamot sa kanila. Kasi nga yung iba kasi mga kapatid, hindi pagtulong sa kapwa yung ginagawa nilang negosyo, ganon. Sa akin naman, kung ano yung mga natutunan ko para sa ikabubuti o ikakagaling na aking pasyente, ay sinishare ko rin. Hindi ko rin ikakayaman yan. Ang mahalaga sa akin yung kagalingan, at maisishare ko rin sa aking mga kapwang manggagamot ay para makatulong din at magtulungan din ang mga manggagamot din. Yan yung mga kalimitan, yung mga pinag-aralan ko ay sinishare ko. Yan, may mga aklat din ako yan. Di ko rin pwedeng ilabas yung mga gagawa-gawa ko ng mga kwento para lang mapaniwala yung mga tao. Kasi nga pag ikaw pumalyad dyan sa ganyan, masisisi ka. Kaya dapat bago mo ilabas yung mga ganyang pamamaraan, siyempre subok mo na rin at tested at marami na rin napatunayan. Yan, kasi pag yan ay gagawa-gawa ka ng kwento at yan ay pumalya yan sa mga taong tagasunod mo o
sumusubaybay sa iyo sa mga video mo at yan ay lumala o napahamak yan, ikaw yung ikaw yung manggagamot, ikaw yung tao na nagturo diyan ang masisisi o mapapahamak. Sisisihin ka ng mga yan, tuturo-turo ka ng maling pamamaraan. Kaya dapat kung tayo ay kung may maitulong man tayo na may ma-share sa ating kapwa, yan ay ituro natin ng ituro natin ng maayos. Wag po nating tuturuan ng kalukuhan para mapaniwala sa mga kung ano-anong mga Yan. Kaya dapat maging tayo mga kapatid, maging aware tayo. Yan lang naman mga kapatid. Yan yung lunas na halamang gamot na dahon ng langka sa mga taong nabiktima ng kulam o barang. Antimano po mga kapatid, kung kayo po ay gagamitin po ninyo yung mga na yan, yung mga pamamaraan na yan na itinuro ko, ay ang gagawin po ninyo dyan, pag kayo po ay gumagamot o lulunasan ninyo ang inyong sakit na hindi na gumaling-galing, wag po muna kayong kakain ng mga pagkaing malalansa, yan, maaalat, mapapait, yan, yung mga pagkaing hipon, yan, sugpo, alimango, yan. Wag po ninyong wag po kayong kakain ng ganyan hanggang sa tuluyan po kayong gumaling. Yan, kasi po yan po nagko-cause ng lumalala po yung sakit ng isang tao. Kaya nga po yung kung ano yung mga itinuro ng mga manggagamot sa inyo, parang doktor din mga kapatid. Kung ano yung mga bawal, wag po ninyong kainin mga kapatid, kasi po nakalagay nga diyan sa Biblia mga kapatid, ang sino mang sumuway sa manggagamot ay mapapahamak. Kaya nga pag may itinuro yung manggagamot sa inyo, ay sundin ninyo para din naman sa ikakagaling ninyo yan. Hindi naman tuturo yung mga manggagamot ninyo o doktor ninyo para sa ikakapahamak ninyo, para yan sa ikakagaling ninyo. Kaya sundin ninyo mga kapatid. Kaya kalimitan may nagsasabi na bakit hindi daw sila gumagaling, mas lalo pang lumalala. Kalimitan kasi kung ano yung mga payo sa kanila ng kanilang doktor ay sinusuway nila sa kanilang manggagamot, kaya hindi sila tuluyang gumagaling, kasi nga hindi nila sinusunod ang mga payo sa kanila. Kaya minsan ay mga kapatid, hindi nagkakaroon ng kagalingan. Sundin po ninyo yung mga payo na yan, ay yung mga payo ng inyong mga manggagamot ay para din naman sa inyong kabutihan, kagalingan, hanggang sa maging maayos na ang inyong kalagayan. Ganun po dapat po sa mga kapwa ko manggagamot. Alamin natin ang sakit ng tao, kung yan ba ay physical o spiritual. Kasi kapag nagkamali ka dyan, pag nagkamali ka ng hawak dyan o kung ano man, masisisi ka. Yan ang sinasabi ko. Kaya ang panggagamot po ay hindi basta-basta. Kaya dapat pinag-aaralan din kung paano manggamot, hindi yung babara-bara ka lang kung ano dyan. Yan, kasi pag yan ay mangyayari dyan sa pasyente, yan ay ikaw ang masisisi dyan kasi hinawakan mo yan. Yan, kalimitan. At pag ang ma-advise ko lang din, pag alam ninyong ang sakit ng tao ay physical, yan, kung yan ba ay diabetes, cancer ba yan, wag na ninyong paikutin yung mga pasyente ninyong iyan sa inyong palad. May iba pa sinasamantala ang kanilang kahinaan. Kahit physical ang sakit ng tao, sinasabing kulam. Yan. Kahit may psychological depression ang tao, yan, isa rin ang sa dapat pag-aralan ninyo. Ang spiritual, yan, medical, o di kaya ang mental health ng tao. Kasi nga pag sabi pa lang ng pasyente mo kung ano yung kanilang nararamdaman, alam mo na kung ang sakit niya ay physical, spiritual. Yan, sa pagsabi pa lang ng kanilang nararamdaman at makakapa mo din sa pulso niyan, alam mo na kung ang sakit ba yan ay high blood, may acidic ba yan, may sakit yan, mataas ang uric niyan, yan ba ay pag kulam naman, malalaman mo naman yan kung iyan ay may spiritual, kasi pinag-aralan din ninyo. Ang problema lang din sa atin, kahit physical ang sakit ng tao, sinasabi ng ibang mga bulaang manggagamot na na spiritual, kinukulam kaysa ganto, kaysa ganyan. Yung sakit physical ay mas lumalala yung sakit ng isang tao. Yan. Pag may nagsabi sa inyo mga kapatid na sa sobrang dami ng manggagamot na hindi gumaling-galing ang inyong karamdaman at nagpunta kayo sa isang tunay na manggagamot na sinabing physical, pumunta po kayo mga kapatid sa doktor.
Kasi kung totoong spiritual ang inyong ang inyong sakit, sa sobrang dami na ng manggagamot na humawak at inyong nilapitan, gumaling ka na. Yan, doon kayo mag-ano. Kasi kalimitan kasi sinasamantala ang kahinaan ng tao, kaya ganun. Kaya wag po nating lukuhin yung ano natin. Lalong-lalo na kung mga mahihirap yan, ay wag, mga kapatid. Yan lang yung ano, yung mga advice ko, at saka yun yung gamot sa lunas sa mga taong nabarang na hindi gumagaling-galing ang kanilang sugat at umiitim ang mga sugat nito. Yan po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.